Mabigat ang bawat hakbang ni Rosalie. Akala niya hindi na siya makakarating sa lugar na nagpabago ng buhay niya. Nakatalikod si Lucifer nang pumasok sila ni Lena. Tinatagan niya ang tayo. Hinding-hindi niya ipapakita ang takot sa asawang kinuwawa siya noon. Matapang siya. Matapang siya. Humarap ito. Muntik mahulog ang panty ni Rosalie sa labis na kagupuhang nasilayan. Pero kakainin muna siya ng lupa bago aminin ang hindi mapigil na paghanga sa mala Adonis na lalaki sa harapan. Pilit niyang iniisip kung gaano kahalimaw ito noon. Makakaalis ka na, Miss Lena. I'll handle this. Ani Lucifer. Balita ko kailangan mo daw ng tulong ko. LD Corporation is offering you a decent job. Malayo sa pagiging kahera mo sa coffee shop. Okay, I'll sign the contract dahil sa kaibigan ko. Pipirma lang ako on my own terms. Mayabang ka na talaga ngayon. Mr. Donovan, I just know my worth. Makinig ka. Una, 6 months lang ang contract. Pangalawa, I will work at home. Pangatlo, triple the payment. Bravo, ikaw pang may ganang mag-demand. Bakit? Sino bang may kailangan? Actually, ito na sanang huling pagsasubmit ko ng designs kaso biglang naibang requirements ng competition. Kung ikaw lang, wala akong pakialam. Kahit na mapahiya kayo na galing sa isang freelancer, ang designs na nag-qualify sa finals. Nandito ko para sa kaibigan ko si Lena. First, 1-year contract. No way! Ayoko makita ka ng 1 taon. Second, work in the office ka. Third, I agree with the payment. Huminga siya ng malalim. Sige, 1 taon ng kontrata. Pero may sarili akong opisina. Ayoko na may kahit na sinong papasok. May business ako kaya 4 na oras lang ako dito sa kumpanya. Deal! Tinawag nito sekretary at pinagawa ang kontrata. Hindi bukal sa loob niyang pagpirma kaya halos hindi niya maigalaw ang kamay. Madaming visit sa LD Corporation. Mana sa boss nila. Madami ditong mga inggitera at tsismosa. Ngunit wala siyang pakialam sa sasabihin ng iba. Noon affected talaga si Rosalie. Pero ngayon natutunan niyang art of deadma. Dito ka sa loob ng opisina ko magtatrabaho para walang aabala sa'yo. Just like the old times. Nakangising sabi ng boss matapos niyang iabot ang pirmadong kontrata. Kahit saan pwede ako magtrabaho maliban dito. Sabi ko, sariling opisina. Makalat ako kapag gumagawa. Hindi mo tsak na magugustuhan. Okay, malawak itong office. Magpapagawa ko ng division para sa'yo. Tututol pa sana siya, ngunit may tinawagan ni ito at ora mismo ay nagsukat ng mga tauhan. Wala na siyang nagawa. Tumalikod siya upang umalis. Hey, saan ka pupunta? Habol ni Lucifer. Uuwi na. Bukas na ako mag-uumpisa. Ngayon ang unang araw mo base sa kontrata. Ginagawa pang opisina ko. Bukas na lang. Hindi ka aalis. Magtatrabaho ka ng 4 na oras ngayon. Sige, pupunta muna ako sa kantin. Doon ako magtatrabaho. Maingay doon. Dito ka. Saka may pag-uusapan pa tayo. Kinuha niya ng gamit at nagsimulang magtrabaho. Naupo si Rosalie sa maliit na table sa dulo ng opisina ni Lucifer. Unang araw pa lang ay napapagod na siya. Hindi sa pagtatrabaho kundi sa damdamin niyang halo-halo na hindi niya na maintindihan. Bumalik na sa upuan ng CEO. Tumalikod siya dito para hindi ma-distract. Nahulog siya sa pag-iisip. Magde-design siya ng sapatos na kailangan ng isang babae na magagawa nitong tumayo ng tuwid kahit nanlalambot ang tuhod. Sassy and sexy. Yung tipong pwedeng ipampukpok sa ulo ng isang seraulong lalaki and at the same time ay hahabulin pa rin dahil sa taglay na ganda. Kusang gumalaw ang kanyang kamay sa sketchpad. Hindi niya namalayan ng takbo ng oras. Ganon siya kapag nagdedesenyo ng sapatos, sandals at slippers. Kinakain siya ng kanyang imahinasyon. Nawawala siya sa realidad. Ganun pala kapag mahal mong ginagawa mo. It's not work. Parang libangan at laro lamang. Tinaas niyang gawa na muntik niyang ihagis na mapansin na nakaupo pala si Demonito, Lucifer sa tabi niya. Hindi niya alam kung gaano to katagal doon. Wow, impressive. Ganun kakabilis lumika ng isang obra maestra. Puro nitong hindi niya pinansin. Napasandal siya sa upuan. Saka lamang niya naramdaman ng pagod. Nawala na naman siya ng peace of mind. Pakiramdam ni Rosalie nag-back to zero ang buhay niya. Kailangang makaisip siya ng paraan upang matakasan niya ng tuluyan si Lucifer. Napasulyap siya dito na nakatitik sa kanya. Alam niyang nag-iisip na naman ito ng kawalang hiyaan para parusahan siya. Ang tanging kasalanan lamang niya ay minahal niya ito ng labis.
Nilunok niya lahat ng masasakit na salita muna sa pamilya nito at maging sa mga kasamahan niya sa LD Corporation. Hindi naman alam ng mga empleyado na asawa siya ni Lucifer, kaya ang tingin ng mga ito ay linta siyang nakakapit sa CEO. Nabuli siya ng madaming beses. Pinalagpas niyang lahat yon. Pero hindi na ngayon. Tumayo siya at pupunta sa kantin. Hindi pa nga pala siya nag-aagahan. Saan ka pupunta? Tawag ni Lucifer na hindi niya ulit pinansin. Bigla siyang nagkaroon ng idea sa isip. Tama, kunwari hindi to nag-e-exist sa mundo niya. Madaming tao sa kantin, napatingin siya sa relo. Coffee break, libreng pagkain para sa empleyado kaya naman palaging puno ang malaking kainan. Atras sana siya ngunit masigit ang gusto niyang kumain. Pumila siya sa likuran. Look who's back! Ang reyna ng mga linta. Anang tinig sa likuran ng kahit 2 taon niyang hindi nadinig ay kilala niya. Si Dory, ang head ng marketing na may gusto kay Lucifer. Lumingon siya. Hi, witch! Oh, I'm sorry. Dory nga palang pangalan mo. Akala ko witch. Umusok ang ilong ng babae. Bakit ka pa nagbalik dito? Napakakapal ng mukha mo. Baka kasi mawalan ka ng ima-market na products kapag hindi ako gumawa ng designs para sa inyo. Chismosa ka, hindi ba? Siguradong alam mo kung bakit ako nandito. Ani ang tinalikuran ni ito. Akala namin patay ka na. Nag-abuli pa kami sa'yo. Modus mo lang pala. Siguro nagtatago ka sa mga lalaki mo o pinagkakautangan. Patuloy pa rin ito sa pang-iinis sa kanya. Ramdam ni Rosalie ang pagkulo ng kanyang dugo. Kapag hindi ka tumigil, ikaw ang susunod na paglalamayan. Ani ang inirapan si Dory at naglakad palapit sa mga pagkain. Ngunit hinablot nitong buhok niya. Mabilis ang kamay nitong lumipad pasampal sa kanya. Ngunit bago pa ito dumapo sa pisngi niya, ay naawa to ni Lucifer. Nagulat ang lahat ng empleyado sa pagdating ng CEO. Hindi to nagpupunta sa kantin. Ito ang unang pagkakataon. Anong gulo to, Dory? Si Rosalie nagsimula. Kakabalik lang, nananakot na agad. Walang kahit sinong mambubuli kay Rosalie. Tandaan niyo yan. Ano naman ang nakain ng amot ipinagtanggol siya sa unang pagkakataon na hindi naman niya kailangan. Mas malala pa sa sampal ang mga naranasan niya sa mga kasamahan noon. Lumayo na siya at kumuha ng pagkain. Na walang mahabang pila, kumuha siya ng ilang slices ng tinapay, egg, bacon at salad. Naupo siya sa pinakadulo. Nanlaki ang mga mata niya na mabilog namang talaga nang makitang CEO na may hawak na tray at may pagkain din. Alam na niya ang pakay nito, ang mawalan siya ng ganang kumain. Hindi pa niya ito nakakasabay kumain ever kahit na naging mag-asawa sila. Sunod-sunod ang pagsubo niya ng mabilis na makaalis sa harap ng boss. Napaso ang dila niya sa paghikop ng mainit na kape. Ngumunguya pa tumayo na siya at dinala ang kape na nasa styro cup naman. Tumataas ang stress level niya kapag nakikita si Lucifer at ang kasamahan. Sumunod si Lucifer sa kanya. Iniwan na nito ang pagkain na akmang titikman pa lang. Bakit ka nagmamadali? Nanatiling tikom ang kanyang bibig. Bakit hindi ka sumasagot? Para kung nakikipag-usap sa hangin. Sayang binabayad ng kumpanya kaya nagmamadali ako. Ani ang pinindot ng elevator. Tinulak siya nito sa loob, dahilan upang tumapon ng kape sa kanyang dibdib. Namulang balat niya sa dibdib at braso na tinamaan ng mainit na kape. Napatitik siya sa mukha nito. Tatalon siya ulit sa ilog kapag narinig niya salitang sorry mula kay Lucifer. He never apologized, not even once sa lahat ng sakit na dinulot nito sa kanya. Maliit na bagay ang mabuhusan ng mainit na kape. Hindi ka nag-iingat, bulyaw nito na hindi niya pinansin. Nag-isang guhit ang labi niya. Lumabas siya sa elevator. Tila robot na bumalik siya sa upuan. Nilabas ang sketch pad. Gagawa siya ng slippers na pwedeng ipangsampal sa mga bully. Yung stylish at durable na maaring maging weapon. May gigil ang bawat guhit niya. Saktong 12:00 ay aalis na siya. Mabuti wala si Lucifer. Miss Rosalie, pakihintay po si Sir Lucifer. Bakit? Hanggang 12 noon lang ang pasok ko. May papipirmahan po siya sa'yo. Ano yun? Pakihintay na lang po siya. Kinuha niyang folder sa kamay ni Kurt. Akin na at pipirmahan ko na. Natigagal siya sa nabasa sa kasunduan. Bed partner? Binalik niya sa sekretary ang papel. Nako, hindi ko pipirmahan yan. Miss Rosalie, kailangan po ito para sa treatment ni Sir Lucifer. Kailangan nakatalik sa treatment? Anong kalokohan yan? Hindi po ninyo naiintindihan. May sakit po si Sir Lucifer
na erectile dysfunction. Hindi po gumagana ang pagkalalaki niya kaya kayong posibleng makatulong sa kanya. Alam mo, huwag niyo akong niloloko ha. Bata't walang sakit si Lucifer. Imposible ang sinasabi mo. Ipapadala ko pang medical records para maniwala kayo. Ay, hindi na. At wala akong balak pumirma at tumulong sa treatment. Miss Rosalie, alalahanin po ninyong pinagsamahan yun Sir Lucifer. Niloloko mo ba ako? Kapag inalala kong pinagdaanan ko na saksi ka, alam mong walang magandang karanasan na pwedeng balikan. Wala akong balak na tulungan yung amo mo. Nagmamadali siyang lumabas ng opisina, ngunit nakasalubong niya si Lucifer. Nahuli nitong pulsuhan niya. Agad na lumabas si Kurt na dumating ang boss. Nagpumiglas siya. Bitawan mo ko. Tapos ng oras ko sa kumpanya mo. May pag-uusapan tayo. Saglit lang. Ano? Asik niya. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I need a woman. Be my woman. Babayaran kita. Hindi na rin ako mahihiyang magsabi ng hindi. Ayoko, kaya maghanap ka ng ibang papayag sa kagustuhan mo. Name your price. Kahit magkano. Ayoko nga. Maghanap ka ng iba. Baka nakakalimutan mo na mag-asawa tayo. Uuwi na ako. Kailangan ko ng tulong mo. Wala kang karapatang tumanggi. May malaking bayad tapos masasarapan ka pa. Masasarapan? Parang hindi naman. Namulang tenga ni Lucifer na madinig ang sinabi niya. Huwag mong sabihin na hindi ka nasarapan. Sumisigaw ka pa nga. Aaminin ko na, acting lang na kunwari nasasarapan ako. Malaki yan tapos namamalo ka pa. Hindi ako nasisiyahan sa totoo lang. Kaya humanap ka ng iba. Kinilabutan din si Rosalie sa mga sinasabi niya. Ngunit kailangan niyang ipamukha kay Lucifer na ayaw niya. You're lying. Bahala ka kung ayaw mo maniwala. Basta, ayoko na maging parausan mo ulit. Muntik nang mabasag ang boses niya nang maalalang mga ginawang katangahan. Lucifer never kissed her, na tila ba may nakakahawa siyang sakit. Katawan lang niyang ginagamit nito. Ginawa niyang lahat para mapaligaya to sa kama. Nag-research, nanood ng malaswang panoorin, nagbasa at nagtanong sa iba upang maging magaling sa kama. Nasarapan naman siya sa ilang beses na pagtatalik nila, pero hindi niya iniintindi ang pansariling kaligayahan. Ang iniisip niya ay kung paano mapapaligaya ang asawa. Usually ay siyang nagtatrabaho sa kama, but these days were gone. Wala siyang planong magkaroon ng ugnayan, emotional at physical kay Lucifer. Naubos ng pasensya ko sa kaartehan mo ha. Kung tutuusin, hindi ko kailangan ng pirma mo. Kasal tayo't dapat na natugunan mong pangangailangan ko. Mamamatay muna ako bago pumayag na maging parausan mo ulit. Bakit nagbago ka na? Ano pinagmamalaki mo ha? Ikaw, nagbago ka rin. Bakit mo pa ako pinipilit na makisama sa'yo? Ayoko na. Mas mainam pang mamatay kaysa makasama ka ulit. Pabayaan mo na ako, please lang. Akin ka, Rosalie. Susunod ka sa mga gusto ko kagaya nun. Patay ng Rosalie na asawa mo nun, Lucifer. Be my woman again, please. Nanibago siya sa tonong yun ni Lucifer. Papayag ba siyang muli na magpagamit dito? Tila pumasok sa time machine si Rosalie nang maalalang unang karanasan niya kay Lucifer. Malakas ang ulan noon, may bagyo. Pinupunta siya sa condo unit nito. Kilig ang Ferson kahit pa halos lumangoy siya makarating lang sa condo nito. Naabutan niya itong umiinom ng alak at naninigarilyo. Why he looks so hot? Wala tong damit pang itaas. Yung tipong kahit demonyo to ay willing siyang sumama sa impyerno. Unti-unti siyang pumasok sa loob ng kwarto. Nagwawala ang puso niya. Lumapit ka dito. Hindi siya makatingin ng diretso sa boss dahil sa halip na sa mukha nito, siya tumingin na napapasulyap siya sa dibdib at six-packs abs nito. Pirmahan mo yan. Anitong hinagis ang dokumento sa kama. Dinampot niyang ilang piraso ng papel, isang kasunduan para sa pagiging bed partner niya. Tinanggap nitong alok niya. Hindi niya nabinasa ng buo. Kinuha niyang ballpen sa bag at agad na pumirma. Bakit hindi mo man lang binasa? Okay na po, Sir Lucifer. Tiwala po ko sa iyo. Walang dapat makaalam na magiging ugnayan natin. Tatawagan lang kita kapag kailangan. Walang drama. Our relationship will be purely physical. Tumango siya. Hindi siya makapaniwalang matapos ang ilang linggong paniligaw niya dito ay pumayag to. Magubad ka na. Gusto kong makita ang katawan mo. Anitong uminom ng alak. Tila na paralisa ang kanyang katawan na natili lamang siyang nakatayo sa harap ng binata. Nanunuot ng lamig ng aircon sa kanyang buto. First time mo ba? Bakit parang natatakot ka?
Agad siyang ngumiti ng matamis. Hindi niya sasabing virgin siya at baka umatras ito. Hindi itong unang beses, ani ang naging malikot ang mata. Kailan ang huli? Matagal na po, last year. Nabubulol niyang sabi sa pagsisinungaling. Remove your clothes. O gusto mo ako pang magalis ng damit mo? Natataranta siyang binuksan ang botones ng blouse at sinunod ang pantalon. Panloob na lang ang natitira. Hindi sa pagmamayabang ngunit marami siyang manliligaw. Ilang agent ang lumapit sa kanya upang kunin siyang model. Matangkad at baligkinita ng kanyang katawan. Nakinita niyang nag-aabang ang amo sa susunod niyang aalisin. I like your body. Just as I expected, you're beautiful. You're mine and no other man can touch you. Tumayo ito't lumapit sa kanya. Napatras sila ng ilang hakbang. Tinaas nito ang kanyang baba. Maliligo lang po ako. San pong banyo? Tinuro naman ito ang toilet. Mabagal ang pagligo niya. Napapitlag si Rosalie na madinig ang katok mula sa labas ng banyo. Tumutulo pang basang buhok niya paglabas. Nakatapis lamang siya ng tuwalya. Nakahiga sa kama si Lucifer. Ano pang hinihintay mo? Paligayahin mo na ako. Biglang parang gusto niyang umatras. Paano ba mapapaligayan ng isang lalaki lalo na't milyonaryong CEO? Masyado tong perfectionist. Nagmumura nga ito sa meeting at namamahiya ng empleyado. Paano pa kaya sa kama na silang dalawa lamang? Umamin na kaya siya na wala siyang karanasan. Napayakap si Rosalie sa sarili. Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi ka pwedeng mag-back out sa usapan natin. Sir, hindi po ako magbaback out. Hindi ko po alam kung paano kayo paligayahin. Pwede po bang turuan niyo ko? Kapag tayong dalawa lang, alisin mong sir, po at opo. Tumayo to tinulak siya sa kama, umibabaw to sa kanya. Pumikit siya nang lumapit ang mukha nito. Matitikman niya ng unang halik. Ngunit lumipas ang ilang minuto hindi pa sumasayad ang labi nito sa labi niya. Nakangisi tong tila nakakaloko. Are you expecting a kiss? Hindi ka kasi nagbabasa ng pinirmahan mo. Hindi kasamang halik sa kasunduan. I don't kiss someone I don't love. I will just use your body. Actually, I like your beauty, pero hanggang dun lang yun. Bahagyang nabiyak ang puso ni Rosalie hanggang sa may namuong luha sa kanyang mga mata. Ngunit inawat niyang sarili. Wala siyang karapatang magalit. Sumama ang loob o magreklamo. Ginusto niya ito at kailangan niyang gawin. Inabot ng milyon ang pagpapagamot ng tatay niya at binayaran lahat ni Angela. Kailangan niyang sumunod sa utos nito. Ngumiti lang siya. Sir Lucifer, pwede po bang sa ibang araw na lang? Kasi matagal ng experience ko at hindi ko na maalala kung paano dapat gawin. Tuluyan siyang inihiga ni Lucifer. Namilog ang kanyang mga mata. Mabilis lang to. Kailangan ko lang ng parausan. Babae kita at alipin. May mundo na silang dalawa. May kasama na siya at hindi na ito isang ilusyon o imahinasyon. There's no turning back. I want you now. Anitong bakas ang pagnanasa sa mukha. Hindi pa handa si Rosalie. Physical at emotional, hindi ganitong mga napapanood niya sa drama na puno ng pagsuyo ang unang karanasan. Ngunit si Lucifer Donovan, ang lalaki na sa ibabaw niya, handa siyang gawin ng lahat para sa binata. Ilang saglit pa ay narating nila ang rurok. Pagod na pagod siya. Tumayo siya at napansin ng bakasan na yung dugo sa bedsheet. Bakit hindi mo sinabing virgin ka pa? Sita nito. Baka kasi umatras ka. Hindi ako nagsisisi na ikaw nakauna sa akin. I'll give you a bonus. Huwag kang magpapagalaw sa iba. Bukas sasamahan kita sa doktor. Kailangan ng contraceptive. Ayoko mabuntis ka. Hindi lang ang pagkababae niya ang mahapdi, kundi pati na rin ang kanyang puso. Ngunit hindi naman siya nagmamadali. Gagawin niyang lahat upang mahalin din siya ni Lucifer. Lumabas na siya ng kondo. Pinahatid naman siya sa driver. Nakatanaw siya sa labas ng kotse. Hindi na siya virgin. Hindi niya inasahang mawawalang virginity ng ganong kabilis. Pero at least, si Lucifer ang lalaking kanyang minamahalang kanyang first time. Alam niyang mali, pero hindi niya kayang ipaliwanag ang nararamdaman para sa bilyonaryong CEO. Hindi naman pera o itsura nito ang habol niya. Alam niyang kahit na maghirap ito o maging baldado, ay mamahalin pa rin niya. Noon yun at hindi na ngayon. Ang puso niya durog sa milyong piraso at hindi niya alam kung paano niya bubuuin. Nagbalik lamang siya sa kasalukuyan na maramdaman ang mahigpit na hawak ni Lucifer. Hoy, alam mo dapat ka na magpa-check up sa utak. Nakatulala ka na naman. Binawi ni Rosalie ang kamay. Uuwi na ako at wala akong planong sumunod sa'yo. Maghanap ka ng ibang babae. Mabilis at malalaki ang kanyang mga hakbang. Sir Lucifer, pumayag po ba si Miss Rosalie?
Tanong ni Kurt. Hindi, but I'll find a way. Malaki pong pinagbago niya. Baka po playing hard to get para makuha ang atensyon niyo. You have a point. Pakitawagan si Mikaela. Papuntahin mo bukas. Kailangan ko ng tulong niya. Kinabukasan ni dumating si Mikaela, ang maganda niyang kababata na lumaki sa Amerika. Nadatnan sila ni Rosalie na nag-uusap. Nilagpasan lamang sila nito. Hi, I'm Mikaela, Lucifer's girlfriend. Bati ng kaibigan niya. Maasahan talaga to. Kinausap niya itong magpanggap na girlfriend. Excited siyang maging dragon si Rosalie kagaya noon kapag nagsiselos to. Inabot ni Rosalie ang kamay ni Mika. Hello, I'm Rosalie. Nice to see you. Anitong tumalikod na at pumasok sa maliit na cubicle na bagong gawang opisina. Naupo na ito at nagsimulang magtrabaho. Nagkwentuhan at tawanan sila ni Mika. Isang oras ang lumipas at lumabas si Rosalie. Sinayasyan niyang sumunod si Mika na ginawa naman ng kaibigan. Nag-uusap ang dalawa sa labas lang ng pinto. Rosalie, pwede ka bang makausap? May kailangan ka ba? Papunta ako sa kantin. Gusto mo kumain? Look, dederechohin na kita. I know who you are. Dati kanyang asawa. Sa'yo na galing dating asawa. Wala na kaming relasyon. Gusto kong malaman mo na may plano na kaming magpakasal. Eh di congratulations. Akmang tatalikod na to. Wait, okay lang sa'yo? Oo naman. Kasal pa kami. Pinapirma niya ako dati ng annulment papers. Sabihin mo, i-file na niya. Kung sakaling nawala, pipirma ako ulit. Kaya niyang pabilisin ang annulment process. Hindi mo na siya mahal? Nananansiyang tanong ni Mikaela. Nilapit ni Lucifer ang tenga sa pinto upang madinig ang sagot ni Rosalie. Matagal na kaming wala. Hindi ako mahal ni Lucifer. 2 taon niya ako naging sekretary at 5 taon naging asawa. Kilalang kilala ko siya. Alam mo, may makapal na notebook ako na puro impormasyon niyang nakasulat. Lahat ng gusto at ayaw niya. Hahanapin ko lang kung naitabi ko pa at ibibigay ko sa'yo. Just in case, kakailanganin mo. Pinigil niyang ngiting sumilay sa labi. Bakit pinapamigay mo si Lucifer? Ang pinakamayamang negosyante sa bansa. Parang imposible namang ayawan siya ng kahit na sinong babae. Hindi kailanman naging akin si Lucifer. Hindi mo kailangan kausapin pa. Huwag kang mag-alala. Tatapusin ko lang ang napirmahang kontrata. Pupunta ako sa kantin. Baka gusto mo ng coffee. Hindi na, kakatapos ko lang. Can I get your contact number? Sure, kapag may kailangan ka, magsabi ka lang. Narinig niya ang papalayong hakbang ni Rosalie. Pumasok sa loob si Mikaela. Lucifer, kilala kita sa mga ugali mo. Anong ginawa mo kay Rosalie? Bakit tila malamig pa siya sa yelo? Huwag mo na akong tanungin. She killed Angela at hindi pa ako tapos sa pagpapahirap sa kanya. Rosalie seemed cold. Kahit ang mga mata niya malamig din kung tumingin. Kung wala na siyang feelings para sa'yo, I'm sorry to tell you na wala ka nang babalikan. Once a woman gave up, tapos ng laban, hindi mo na siya mapapabalik pa. Ano bang sinasabi mo? Mahal na mahal niya ako na umabot nga sa puntong kaya niyang pumatay. Nadinig mo naman, sa sobrang obsessed niya, may notebook pa siya na purong tungkol sa akin ng laman. Noon yun, love dies. Ang pag-ibig parang halaman kapag hindi inalagaan na mamatay. Mamahalin niya ako hanggang kamatayan. Nangako siya. Palayain mo na si Rosalie, kawawa naman siya. No way! Hindi pa ako tapos na magiganti. I want her back. Tulungan mo ko na pagselosin siya. Lucifer, hindi na siya nagsiselos. Magaling lang siyang magtago ng feelings. Alam kong mahal niya ako. Lumipas ang 1 linggo. Gusto nang hilahin ni Rosalie ang mga araw upang matapos ang kontrata niya. Corporation, nasa coffee shop siya ngayon. Tumunog ang kanyang cellphone, number ni Mikaela. Sinagot niya ang tawag, magaan ang loob niya sa babae, siguro dahil makakatulong ito para matakasan niya si Lucifer. Hello Rose, busy ka ba? Hindi pa naman. May kailangan ka ba? Gusto ko kasi ngayain si Lucifer na magbakasyon. May maire-recommenda ka ba na place? Sige, magpapadala ko ng 2 lugar tapos mamili ka. Tamang-tama, Sabado ngayon. Bukas walang pasok. Pwede mo siyang iyain kung wala siyang out of town trip. Gusto ko din sana siyang regaluhan. May idea ka ba sa magugustuhan niya? Dahil gusto ka niya na kahit na anong galing sa'yo, magugustuhan niya. Ikaw, ano bang niregalo mo na nagustuhan niya? Ayaw niyang galing sa akin. Nung binigyan ko siya ng necktie, tinapon niya sa basurahan. Pero lahat ng gamit niya sa opisina, galing sa akin pero hindi niya alam. Kagaya ng paborito niyang mug na iniinom ng kape. Ballpen, stapler, organizer, basurahan at kung ano-ano pa. Siguro palitan mo na lang mga gamit niya. Matagal ng mga yan.
Alam ko na ang basahan sa ilalim ng mesa. Minsan nag-aalis siya ng sapatos. Ginagamit niyang basahan sa paa. Malambot yun. Isisend kong link sa'yo online store. Sige, salamat. Saan kanya dinadala kapag may special occasion like anniversary o birthday mo? Malapit na kasing birthday niya. Nag-isip ako ng surprise. Hindi kami nagdiriwang ng kahit na anong selebrasyon. Ani ang pagak na tumawa. Bigla siyang napaisip na walang masayang alaala na pwedeng balikan sa naging ugnayan nila ni Lucifer. As in, hindi kanya binigyan ng regalo o kahit nabatiin man lang? Hindi nga niya alam ang birthday ko. Ikaw, anong regalo mo kapag birthday niya? Naghahanda ako kapag birthday niya. Surprise dinner, may lobot cake kaso ayaw niya ng ganon. Pero baka naman kasi ako naghanda, baka kapag ikaw ma-appreciate niya. Kapag mahal ka ng tao, simpleng gift lang matutuwa, Chuck. Kaya huwag ka mag-alala. Salamat, pasensya na sa abala. No worries, isasend ko sa yung pleases pagbaba ng call. Bye! Lucifer, ang kapal ng mukha mo. Hindi ko ma-imagine ang sakit na binigay mo kay Rosalie. Ani Micaela, nakasama si Lucifer sa isang restaurant. Nadidig niya lahat ng sinabi ni Rose dahil naka-loudspeaker ang cellphone ng kaibigan. She deserved it. Parang ayaw na katang tulungang pagselosin si Rosalie. Kung ako sa'yo, just let her go. Matagal na rin siyang nagtiis sa piling mo. Hindi pa ako tapos sa kanya. I will make her life miserable. Lucifer, it's time to move on. Pinapahirapan mo din ang sarili mo sa ginagawa mo. Angela is gone. Palayain mo na rin siya. Nawala si Angela dahil kay Rosalie. Dapat niyang maramdaman ng sakit na naramdaman ko hanggang ngayon. Hindi mo na masasaktan ng taong wala ng pakiramdam sa'yo. Sa tingin ko, Rosalie has already moved on. Ikaw na lang nananatili sa nakaraan. Papatunayan ko sa'yo na mahal pa ako ni Rosalie. Ibigay mong number niya. Tatawagan ko. Nakailang ring ay walang sumasagot. Siya pa 5 tawag ay sumagot na to. Hello Rose, puntahan mo ko ngayon sa kondo. Masamang pakiramdam ko. May lagnat ako. Hindi ako doktor, busy ako. Naputol lang tawag. Nadinig niya ang tawa ni Micaela. Lucifer, you lost her. Nagtagis ang bagang niya. Muli siyang tumawag. Pumunta ka dito. Alagaan mo ko. Kapag hindi ka pumunta, magpapadala ko ng tao para manggulo dyan sa coffee shop. Subukan mo lang. Hindi ako magpapakita sa competition kapag may ginawa kang gulo. Muli siyang pinatayan ng phone. Tumayo siya upang puntahan to. Makikita nitong hinahanap. Dumating siya sa coffee shop kung saan ito nagtatrabaho. Nakita niya ngiti ni Rosalie habang kausap ang isang lalaki. Tila sinuntok ang sikmura niya. Hanggang kailan kaya mapapanindigan ni Rosalie ang pagiging cold niya kay Lucifer? Ano kayang gagawin ni Lucifer para muli niyang mapaamo ang puso ng asawa na sugatan niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.